Basigin! Ang laki-laki naman ng gastos namin sa'yo, tapos malalaman ko, nag-block ka naman sa klase. Alam mo naman, ang dami namin gastusin sa bahay. Tapos, pinapasakit yung pa ulo ko. Huwag lang palagi, paulit-ulit na lang. Bayarin ko nga pala sa kuryente. Kailangan na natin ngayong linggo. Simula nung pumanaw, ang ama ni Lorraine ay siya na ang naging breadwinner ng kanyang pamilya. Siya ang nagpapaaral sa kanyang kapatid at nagbabayad sa mga gastusin sa kanilang bahay. Dahil dito, natuto siyang maging isang independent at para sa kanya, sagaba lang ang pagkakaroon ng isang relasyon. Hanggang sa pagkatapos ng trabaho, inaya si Lorraine ng kanyang katrabaho na uminom sa isang cafe. At doon na nga mainamin ang kanyang katrabaho. Lorraine, gusto ko sana sabihin sa'yo na gusto talaga na pwede ba ako manigaw? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita kung gano'n pala yung eyeballs ko? Seryoso nga ako. Sa tingin mo ba pag-aakyaan ka na ng pera at oras kung nagbibiro lang ako? Sorry, Darren, pero hindi ako tumatanggap na naniligaw. At isa lang sa gabal sa pagrelasyon natin at breadwinner. Pero Lorraine, handa akong maghintay, tulungan, sindihin ka. Kahit na Darren, hindi mo malimit ko lang. Tingin mo, hawa? Ganun ba ako kababaw? Gusto talaga kita. Tigilan mo ka dahil Darating din ang panahon na malao din na kailangan na yung taong nakakawalan. At dito na nga at tuluyan natapos ang buhay ni Lorraine. Matapos siyang ma-aksidente sa isang kalsada. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang napunta ang kanyang kaluluwa sa isang katawan ng isang dalaga na mayroong maayos na pamumuhay at mayroong isang maayos na relasyon. Morning, love. Ha? Anong love? Sino ka? Okay ka lang ba? Sino ka? Anong ginagawa ko dito? Ba't nandito ako? Baliw ka ba? Nagising na nga si Lorraine sa katawan ni Danica at hanggang sa tumagal ang araw, may nasanay na si Lorraine sa buhay na meron siya ngayon. At naranasan na rin niya na magkaroon ng isang kasintahan na ang tingin niya lang ay isang sagabal sa kanyang buhay. Alam mo, BFF, ang daming nagkakagusto sa akin. Pero, feeling ko, sakit na sa ulo ang pakikipagrelasyon. Tsaka, may trabaho yung mata ko, kaya ko na mag-isang Alam mo, Shelo, mali na naiisip ko na kaya mong mabuhay yung isa. Minsan, sa buhay natin, kailangan din natin yung someone na makakasama natin habang buhay. Tulad ko noon, akala ko kaya ko naman mag-isa. Pero mali ako. Kasi nung nakilala ko si Adrian, mas lalong sumaya ang buhay ko. O siya nga pala, alis na kami. At sa pinakita nga po namin maiksing pagsasadula ng isang pagsasadula patungkol sa isang babaeng lumaki o nasanay na maging mag-isa. At tingin niya sa kanyang sarili ay isa lang ay kaya niya mag-buhay mag-isa dahil isa nga siyang strong independent woman. Pero hanggang sa hindi nakasang pagkakataon ay nagising na lamang siya sa isang buhay at karanasan niya na masarap pala na magkaroon ng kasama hanggang sa
Ayun po, at ayun po yung connection po ng poem na ginawa namin si Toma Salan. Thank you po.